Mama, ba't mag-isa lang po kayo dito? Wala anak, nagpapahangin lang. Nag-aabang kung baka sakaling magparangdong sa akin ng papa mo. Mama, alam nyo, kailangan nyo na ng bagong kaibigan. May nakilala nga po akong... bata po. Nabawasan po yung lungkot ko dahil sa kanya. Kasi po, makulit po siya at mabait pa po. Anak, sapat na sa akin ang kasama kita. At nandito ako sa bahay natin. Minsan iniisip ko, ang papa mo, andyan lang, sa kwarto, o kaya sa workshop area niya. Kaya mahalaga din sa akin tong bahay na to. Lahat ng alaala natin ng papa mo, nandito. Anak, andito ka lang sa bahay, nakabag ka pa. Akin na nga yan. Mama, akin na po. Bakit ka nakabag? Akin na nga. Ako lang magliligpit. Mama! Bakit? Ako na lang po magliligpit. O sige, nakakagulat ka naman. Masakit pa rin po ba yung sugat nyo? Magaling na ang sugat ko. Nabigla lang siguro kaya kumirot. Elfino. Sorry kanina, Elfino, kung muntik ka na maapakan ni Mama. Okay lang yun. Magkaibigan naman tayo, di ba? Ano ka mo? Magkaibigan na kayo ni Princess? Hala! Halalalala! Halalalala? Ano yun? Hala na! Malala na! Hindi lang nakita. Nakipagkaibigan ka pa. Dalawang pagsumay agad yun. Nalaman to ni Apo. Lagot ako. Patay ako. Pero mukhang maintindihan naman ni Apo kung bakit ko ito ginawa. Turo sa atin ni Apo, dapat maging mabuti tayo. Masama ba maging mabuting duwende sa isang bata? Hindi. Pero tinuro rin niya sa atin na maging masunurin. Eh, hindi mo na sinusunod ang mga patakaran natin bilang mga duwende. Itigil mo na yan, Elfino. Alam mo naman, hindi ko magagawa yun, no? Kaya sana naman, huwag mo na lang ako isumbong. Pakiramdam ko kasi nang mission ka sa buhay. Anong misyon? Naalala ko na kung anong sinabi ni Apo noon. Malalaman mo kung anong saysay mo sa mundo pag may nagawa ka masaya sa puso mo. At masaya ang puso ko kapag nakikita ko nawawala yung lungkot ni Princess dahil sa akin.